Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Going back to the statement, the president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe that? I do not want to answer that question. Na yung mga kaalyado na hinasuporta, mga inaanak, mga kampare, kumaris, sila yung mga pumirma sa inyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? So yun yung paniwala ko. Okay. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Ma'am, will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yes, sir. Ma'am, sabi niyo po late last year parang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede po i-brief niyo kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba and nasaan na po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can you name some of the prominent members of your Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo impeachment. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. Ma'am, for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng
budget How doon. about the other programs, ma'am? Tutuloy siya. Yung even sa Ma'am, how tuloy po, ma'am. confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Ina-assess. Sa VP part, number one about part. impeachment, have you talked to- Nagtanong ka na ba? Yes, but Kanina? Sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So, wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But, nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Ma'am, pero ma'am, VP number sa one in tingin niyo ba, ma'am? the Sir, nagtanong ka na? Sir, yes, sir. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2028 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni sir na nakaitim. Ma'am, Ma'am, number one Mr. article, Pepper. ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last week? I did not make an assassination threat to the president. Ma'am, Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Vice, Do not say that. Vice, last time tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House and sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, mama. Kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers sa Senate? Step down. Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies nyo. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba. Pero I need the... I will answer that next Pero how do time. you feel now sa Senate? Supposedly receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Yung challenges po na inaarap natin with regards sa preparation sa impeachment. Ang challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Ma'am, Pero yung father nyo kasama pa rin? Kasi sabi nyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. At yun mga kababayan, no, yung press ko ni VP Sara, tinanong nga po siya kung ready na ba daw yung kanyang side, no, yung kanyang defense. At sabi naman niya na nakahanda na po sila since November pa last year. Nung mayroong balibalita na i-impeach nga siya, na nabalitaan niya kay Franz Castro. So nakahanda na daw po siya. At pati yung mga abogado niya mga kababayan ay nag-usap-usap na at
mamayang hapon nga ay meron daw po silang meeting nga. At na-overwhelm si VP Sara dahil sa dami po ng mga abogado na nag-volunteer, no, na tumulong dito po sa magiging defense po ni VP Sara dito sa impeachment na inihain laban sa kanya. So mga kababayan, ano pong opinion ninyo dito mga kababayan sa statement ni VP Sara? Comment down below po mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.